Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagising ako noong maramdaman ko ang malakas na paglindol. Paggalingon ko sa aking tabi ay wala na si Mian. Pero bukas na ang lagusan ng puno. Kaya dali-dali na rin akong bumangon at lumabas. Pagkalabas ko ay muling sumara ang lagusan. Nakarinig ako ng ingay ng mga tambol. Marami na rin akong nakikitang mga nagsisiliparan sa itaas at mga tumatakbong nilalang. Nakakita ako ng isang malaking nilalang na lumilipad na may sakay na parang butiki. Bigla kong naalala na iyon na nga pala ang araw ng digmaan. Nagpalingalinga pa ako sa paligid nang may marinig akong tumatawag sa akin. Pantas! Pagkalingon ko sa kabilang bahagi ay si Sinay pala iyon. Sabi niya, Pantas, naroon na ang hukbo ng mga kaharian. Naroon na rin ang hukbo ng Adyarta, pati na si Pantas. Bago po kayo magtaka kung sino iyong Pantas na tinatawag niya, bali iyon ang nanay ni Mian na si Maria. Pantas din kasi ang tawag sa kanya doon minsan dahil gabay siya ng lolo ko na siyang naunang pantas sa akin. Lumapit na ako kay Sinay at sumakay. Pagkasakay ko lang ay bigla nang nag-iba ang paligid. Nasa gitna na kami ng disyerto. Namangha ako dahil magkakaharap na doon ang iba't ibang mga hukbo. Magkabilaan sila pero magkakalayo. Malawak naman ang disyertong iyon, kaya may sapat na espasyo para pumwesto ang 6 na kaharian ng magkakalayo. Sabi ko kay Sinay, Grabe, handang-handa na ang lahat sa laban na. Mukhang pag nagkasalpukan na ang mga ito ay siguradong ubusan ng kawal at magiging madugong laban. Sumagot naman si Sinay, Iyon nga Pantas ang nakakalungkot. Ang totoong kalaban lang naman ay ang kaharian ng mga bruha at ang kaharian ng itim na nilalang. Ang mga kaharian ng berde, pula, asul at puti ay sadyang magkakakampi. Nalinlang lang sila ng mga impostor na nagpanggap na ikaw, kaya sila nagkakagulo. Sabi ko naman, ang mga taga-Biringan, narito rin ba? Sabi niya naman, wala, dahil hinihintay ka pa nila. May oras ka pa Pantas, mamayang paglubog pa ng bukang liwayway, magsisimula ang digmaan. At ang isang araw dito ay 2 araw ang katumbas sa mundo nyo. Dahil wala naman kaming araw dito. Nakikita mo naman di ba? Sinagot ko naman siya. Oo, tama ka. Napansin ko nga yan dito. Sige, aalis na muna ako. Balitaan mo na lang ako kung ano ang mga kaganapan dito. Mukhang abala pa si Mian sa paghahanda ng hukbo niya eh. Sabi naman ni Sinay sa akin, Sasama ako sa iyo Pantas. Di kita pwedeng iwan. Dahil misyon ko ang bantayan ka.
Mapaparusahan ako ni Diwatang Mian kapag humiwalay ako sa iyo. Matatanggap mo ba yun? Wika niya pa sabay iyak. Sabi ko naman, bakit ba ang bilis mong umiyak? Tara na nga, sumama ka na. Nangungonsensya ka pa eh. Sumagot naman siya. Paano kasi kayo mga tao, ang hilig niyong sumuway? Hindi na lang ako sumagot at patuloy ko na pinagmamasdan ang mga magkakatapat na mga kaharian sa ibaba. Nakita ko naman ang mag-asawang kapre. Nasa magkabilang dako sila ng kinaroroonan, kagaya ng utos ko. Bigyan ko lang kayo uli ng detalye sa lugar na kinaroroonan noong mga kaharian na maglalaban. Malawak iyon na disyerto na may puting buhangin, tapos may mga maliliit na batis sa mga gilid. Ang magkabilang dulo naman ay gubat. Nasa gitna kami noon ni Sinay. Dalawa lang kami ni Sinay na naroon. Ang hukbo ng Adyarta ay nasa bandang south. Tapos ang ibang mga kaharian naman ay nasa bandang north, east at west. Magkakalayo pero tanaw nila ang kinaroroonan ng ibang mga kaharian. Sabi pa ni Sinay, Pantas, saan tayo pupunta? Sabi ko naman, sa Biringan. Nagulat naman siya at sinabing, magpapakamatay ba tayo? Bago pa tayo makapasok sa kaharian nila, ay siguradong mapapahamak na tayo sa dami ng mga nakalatag na mga patibong doon. Sabi ko naman, bakit ba kasi wala kang tiwala sa akin? Kung ang reyna nyo nga nagtitiwala sa akin, tapos ikaw hindi. Hindi na nga siya nakaimi. Tara na, wika ko pa. Isang ikot niya lang ay agad na siyang naging egus. Iyon ang tawag sa kanila sa kabayong may pakpak. Noong nasaan yung ganoon na siya, ay agad na rin akong sumakay. Sa isang iglap lang noong makasakay ako, ay nagbago bigla ang kapaligiran. Nasa gitna na kami ng gubat. Bumaba na ako, tapos sabi ko, parang hindi man lang kita naramdaman na gumalaw. Tapos, nandito na tayo agad. Sabi niya naman, di ba sinabi na sa'yo ni Diwatang Mian na mas mabilis pa ako sa kanila? Sa tingin mo, ipagkakatiwala ka niya sa akin kung pangkaraniwang diwata lang din ako? Tumingin ka sa likuran mo, Pantas. Pagkalingon ko sa likuran, ay nakita ko ang inalisan naming disyerto pero sobrang layo na noon. Naglakad-lakad ako at naghahanap ng malaking punong kahoy. Tapos pagkalingon ko ay wala na si Sinay. Sabi ko naman, nasaan na yun? Iniwan na yata ako ah. Pero pagkatingin ko sa itaas ay nakita kong pinagtutulungan na siya ng mga kinari. Mga aswang sila, pero diwatang aswang na mas kilala sa mundo ng mga tao sa tawag na Mandurugo. Sinigawan ko si Sinay at sinabing bumaba siya dahil magkakalasog-lasog siya doon, pero mukhang hindi niya ako naririnig. Umusal na ako ng orasyon, sabay kumpas ng kamay paitaas. Pero hindi ko iyon natapos dahil may dumagit na rin sa akin paitaas. Bumaon ang mga kuko noon sa likod at tiyan ko, pero tiniis ko lang. Pinagana ko na ang aking puder. Kaya nabitawan ako noon, pero kumapit pa rin ako ng mahigpit dahil masyado nang mataas ang kanyang naililipad. Kaya magkasama na kami napapabulusok sa ibaba. Noong malapit na sa lupa ay ginamit ko na ang kakayahan ko para sa lakas at buong puwersa ko siyang inihampas sa isang malaking puno. Pagkabagsak noon sa lupa ay hindi na gumagalaw. Nakita ko si Sinay na patuloy na nakikipaglaban. Pero sa dami ng kalaban na nagtutulong-tulong sa kanya, ay hirap na rin siya. Noong una ay naisip kong gamitan iyon ng apoy. Kaso hindi pwede dahil siguradong madadamay si Sinay. Kaya ginamit ko na lang ang elemento ng hangin at nagpaikot ako ng isang malaking ipu-ipo. Sa lawak ng nasakop ng ipu-ipong iyon
ay halos masakop ang buong gubat sa bahaging iyon. Nagsihampasan ang mga kinari sa mga gilid. May mga humampas sa malalaking kahoy. Hindi naman ako nadamay sa mga natangay ng hangin dahil naroon ako sa gitna. Inihanda ko na rin ang aking sarili dahil sa huling bahagi noong ipo-ipo ay sasabog iyon na may kasamang apoy at siguradong madadamay ako. Umusal na ako ng bakod espiritual para hindi ako maapektuhan ng pagsabog. Ilang saglit nga lang ay bigla nang nagkaroon ng pagsabog. Matapos iyon ay kumalma na ang kapaligiran. Wala na ring maingay na hangin. Hinanap ko si Sinay hanggang sa makita ko siya malapit sa isang malaking puno. Wala na siyang malay. Halos wala na rin siyang damit dahil nagkapunit-punit gawa ng mga kalmot ng mga kinari na umatake sa kanya. Inilapat ko sa kanyang katawan ang kaliwa kong kamay. Agad gumapang ang mahika ng mutya ng sinukuan at pumasok sa kanyang katawan. Doon ay unti-unting naghilom ang kanyang mga sugat, pati na ang malalalim na kalmot. Ilang saglit pa ay bigla siyang napasinghap ng hangin, tapos tumayo. Pagkatayo lang ay biglang naglaho sa paningin ko. Sabi ko na naman, "Oh, anong nangyari doon? Bakit nilayasan ako bigla?" Maya-maya ay muli siyang nagpakita, pero iba na ang suot. Kung noong una ay kulay puti ang suot niyang damit, noong magbalik ay kulay dilaw na. Sabi ko naman, "Saan ka nagpunta?" Di nagbihis. Nakita mo na ang buong katawan ko. Kapag nalaman ito ng asawa mong si Diwatang Mian, ay papatayin talaga ako noon." Sabi ko naman, "Alangan naman pabayaan lang kita. Kung hindi kita ginamot, baka natuluyan ka na. Kasalanan mo rin ito. Bakit dito mo ako dinala? Pugad pala ito ng mga kinari. At hindi mo pa ako binalaan. Nang nakapaghanda man lang sana ako." Sabi niya naman, "Nagtiwala kasi ako pantas na kusa mo silang mararamdaman." Sumagot naman ako, "Pasensya na. Hindi ko sila naramdaman agad. Isinara ko kasi ang aking puder. Dahil kapag naglakbay tayo na nakabukas iyon, ay madali tayong matutunto ng mga kalaban." Muli naman siyang nagsalita, "Narito na tayo. Nasa kagubatang ito ang lagusan, papunta sa kaharian ng mga engkantador. Pero pinamumugaran ito ng mga diwatang kinari. Sila ang mga rebelde, kaya malakas din sila. Ang laki ng ginawa mong pinsala pantas sa kanilang tirahan. Halos nasira mo lahat, oh." Sinagot ko naman siya, "Huwag kang mag-alala. Kaya ko naman ibalik sa dati ang kagubatang ito. Pero sa ngayon, unahin na muna natin kung anong sadya natin dito. Umalis na tayo dito agad. Nararamdaman kong marami pa silang mga kinari ang narito. Kailangan nating makarating sa bahaging may lambak sa gitna ng gubat na ito." Mahabang paliwanag ko pa. Pinakiramdaman ko ang paligid. Nagsisimula ng dumami ang mga nilalang sa paligid namin. Nagsisidapo sa mga nakapaligid na mga malalaking puno. Hindi lang sila madaling makita dahil nakatago sila sa kanilang tagabulag, pero nararamdaman ko ang aura nila. Umusal ako ng orasyon, sabay lapat ng aking dalawang palad sa lupa. Gumapang ang mga malalaking baging pati na mga maliliit. Tapos ang mga puno ay nagsigalawan. Bumalik sa dati ang nasirang mga puno gawa noong pinakawalan kong ipo-ipo. Lahat ng mga nasira at nabali ay naayos muli. Naging masukal na uli ang bahaging iyon. Dumaloy din ang aking kuryente sa mga baging at mga puno sa paligid. Sabi ko kay Sinay, "Tignan natin kung makapagtago pa sila. Pero hindi natin sila lalabanan." Wika ko pa. May naisip kasi akong paraan. Nagsalita ako sa malakas na boses. "Kayong mga narito, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi ako kalaban. Ako ang babaylan mula sa mundo ng mga tao.
Makikiraan lang kami sa teritoryo nyo. Malapit nang magsimula ang digmaan ng mga kaharian. Kapag hindi nyo kami pinadaan, ay siguradong madadamay kayong lahat dito. Matapos kong magsalita, ay nagsilapag sa lupa iyong mga kinari na nagtatago mula sa malayong puno. Tapos ang iba naman ay lumabas mula sa pagkakatago sa mga bato. Iba-iba pala sila roon, hindi lahat kinari. May mga mangalok din, pero lahat sila ay mga babae. May mga pangil at buntot. Kulay pula rin ang kanilang mga mata. May pakpak din sila na kagaya ng sa paniki, pero ang katawan ay diwata. Nagsalita ang isa sa kanila. Bakit kasama mo ang isang taga-Adyarta? Kinamumuhian namin sila dahil itinakwil nila kami mula sa kanilang kaharian. Sabi ko naman, kailangan ko nang makakasama sa paglalakbay, kaya ako siya isinama. Wala rin siyang kinalaman sa desisyon ng mga namumuno sa Adyarta. Isa lamang siyang pangkaraniwang alagad. Makinig kayo, may magaganap na isang malaking digmaan sa pagitan ng mga kaharian. Kapag nanalo ang pangkat ng mga bruha, ay kasama kayong magiging alipin nila. Pero kapag nanalo ang mga taga-Adyarta, ay ako mismo ang magbabalik sa inyo sa Adyarta. Magkakaroon kayo ng sarili niyong lugar doon. Ipinapangako ko yan sa inyo. Papunta ako ngayon sa Enchan o sa kilala niyong Biringan. Kaya kailangan kong dumaan dito sa teritoryo niyo. Nasa sa inyo ang pagpapasya kung makikipagtulungan kayo sa mga taga-kanan. Pero kapag hindi kayo makikipagtulungan, kapag kayo ang inatake ng mga taga-kaliwa o pangkat ng bruha, ay hindi ko kayo tutulungan. Hahayaan ko kayong maging alipin nila. Nagkatinginan sa isa't isa ang mga kinari at mga mangalok na naroon. Muli akong nagsalita. Huwag niyo na kaming pigilan o harangan. Papasok na kami sa lagusan na narito sa kagubatang ito. Kapag tinangkan niyo kami ulit na pigilan, ay masisira lang muli ang lahat ng inyong tinitirhan, kagaya ng nangyari kanina. Wala na kaming oras para makipagtalo pa sa inyo. Dahil magsisimula na mamaya ang digmaan ng mga kaharian. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Sinay. Pinadaan naman nila kami. Lahat ng nakaharang ay tumabi. Tapos ang iba naman ay kusang naglaho. Habang naglalakad kami, ay nararamdaman ko pa rin na sinusundan kami ng ilan sa mga iyon. Pero nakadistansya lang sila. Hanggang sa makarating kami sa pinakamalaking puno na naroon. May ilog sa magkabilang bahagi noon at may malaking butas sa harapan ng puno. Pinuntahan namin iyon at umusal na ako ng orasyon para sa pagbubukas ng portal gamit ang kakayahan ng Niebes ni Ermitanyang Madrid. Nagliwanag iyong marka sa akin ng kulay pula. Sabay kumatok ako sa puno. Biglang nagkaroon ng isang malaking pintuan at nagliliwanag din iyon. Nakita ko sa kabilang bahagi noon ay ang karagatan at may nakikita rin akong isla. Sinabi ko kay Sinay na pumasok na kami roon sa portal. Pagkalabas namin doon ay nagulat ako dahil isa iyong isla sa mundo ng mga tao. Hindi ko na lang sasabihin kung anong lugar iyon. Pero mukhang marami naman ang nakakaalam sa inyo kung saan ang Biringan sa mundo ng mga tao. Sabi naman ni Sinay, Pantas, nakakamangha naman dito sa mundo ng mga tao. Ang ganda. Napatingin naman ako sa kanya. Ha? Nagagandahan ka sa mundo ng mga tao? Ako nga itong mas nagagandahan sa mundo nyo eh. Parang baliktad yata. Tapos bigla siyang nagtago sa likuran ko. Noong matamaan ng sikat ng araw. Hindi kasi siya sanay sa sinag ng araw dahil wala namang araw sa mundo nila. Sabi ko sa kanya, Tara na, pumasok na tayo sa isa pang dimensyon. Akala ko ay diretsong Biringan na pagkapasok namin sa portal na iyon. Nagulat ako noong makarinig ako ng kahol ng aso. Malapit pala sa isang bahay ang nilabasan naming portal. Noong lingunin ko nga kung saan kami lumabas, ay isa iyong puno ng balete sa mundo ng mga tao
na malapit sa may dalampasigan. Sabi ko kay Sinay, "Tara na, baka bigla tayong barilin dito." Naglakad kami pa ibaba habang hinahanap ko iyong dalawang kambal na bato. Dapat magkaharap daw iyon, pero hindi ko matagpuan kaya naglakad-lakad pa kami. Naroon na kami noon malapit sa mga kabahayan ng mga tao. Habang nagsasalita ako ay pinagtitinginan naman ako ng mga tao. Akala yata nila nababaliw na ako na nagsasalita mag-isa dahil hindi naman nila nakikita si Sinay. Habang naglalakad ako ay bigla namang nagtago si Sinay sa kabilang bahagi ko. Sabi ko naman, "Oh, bakit nagtatago ka na naman?" Sabi niya naman, "Pantas, mag-iingat ka, may kalansay na tumatakbo." Sabay turo sa unahan namin. Pagkatingin ko ay iyong paparating na motorsiklo ang tinutukoy niya. Sabi ko naman, "Ay, sarap mong batukan. Nagugulat ako sa iyo eh. Akala ko naman kung ano na." "Motor ang tawag niyan dito sa amin. Sinasakyan niya ng mga tao para makapunta ng mabilis sa ibang lugar. At ganyan talaga ang tunog niyan." Hindi naman siya umimik at nagpatuloy pa rin sa paglalakad habang nakatingin sa dumaang motor. Hanggang sa makita ko sa unahan ang hinahanap naming bahagi. Natuntun ko iyon dahil sa sinabi ni Mian. Nasa harap daw iyon ng malaking isla na sa tingin ko, beach ang tinutukoy niya. Akala ko ay maliit na bato lang iyon pero hindi pala dahil napakalaking bato pala noong dalawang iyon at nakalapat sa gilid ng bundok, napapalibutan ng halamang gubat. Tapos may sapa sa gitna noon na ang bukana ng sapang iyon ay nasa dagat na mismo. Alam ko ang lugar na iyon dahil nakapunta na rin ako doon dati pa. Naroon kasi ang isang sikat na beach. Napakaraming tao sa lugar pero nag-focus lang ako sa paghahanap ng lagusan. Magpapaliwanag lang po ako kaunti kung bakit kailangan ko pang hanapin ang lagusan ng Biringan sa mundo ng mga tao. Ang Biringan kasi ay nasa mundo ng mga tao pero nasa ibang dimensyon lang sila. At narito sa mundo natin ang lagusan papasok doon. Pero mundo pa rin iyon ng mga engkanto. Dahil sa tao ako, kaya kailangan kong dumaan sa lagusan na narito sa mundo ng mga tao. Maliban sa mga taga roon na mga engkanto na pwedeng makatagos bigla papunta sa ibang dimensyon. Si Sinay naman ay abala sa pagmamasid sa kapaligiran. Manghang-mangha siya sa tanawin, lalo na sa dagat at sa nakikita niyang mga barko na naroon malapit lang sa dalampasigan. Sabi niya sa akin, "Pantas, ang ganda naman ng nilalang na iyan." Sabi ko naman, "Alin dyan?" "Yung malaking pato." Sabi ko naman, "Hindi yan nilalang o pato. Barko ang tawag namin dyan. Gawa lang yan ng mga tao para magamit sa paglalakbay sa dagat. Tinatawag din niyang super ferry. Palibhasa, walang ganyan sa inyo eh, kaya hindi mo rin maiintindihan. Kapag nakapasok tayo sa Enchan, ay mas lalo kang mamamangha sa iyong mga makikita roon. Tara na, sayang ang oras natin dito." Nagpunta na kami sa gitna noong napakasukal na gubat sa lugar na iyon. Hindi talaga mahahalata na may lagusan doon dahil sapa iyon. Tapos noong lumusong ako ay medyo malalim pala, kaya lumangoy na ako hanggang sa makatawid. Pagkarating ko sa tapat noong tapyas na bato, ay umusal na ako ng mga kataga para paganahin ang kakayahan ng Niebes ni Madrid. Pero nagtataka ako dahil nakakailang segundo na akong naroon ay wala pa ring nangyayari. Naisip ko tuloy na baka naman mali kami ng lugar na napuntahan nang biglang gumuho ang kinaroroonan namin tapos nahulog ako pa ilalim. Pero ang ipinagtataka ko dahil bakit hindi ako natambakan ng lupa gumuho nga iyon. Madilim sa lugar na kinabagsakan ko para akong nasa ilalim ng isang kuweba.
Tapos may nakita akong liwanag sa unahan, kaya naglakad na ako papunta roon. Pagkalabas ko mula sa kuweba, ay doon na tumambad sa akin ang lugar ng biringan. Sabi ko kay Sinay, "Ayos, narito na tayo." Tapos nilingon ko siya sa pag-aakalang nasa likuran ko lang siya nakasunod, pero wala siya, kaya tinawag ko ito. Narinig ko naman siyang sumagot, "Pantas, narito ako." Noong sundan ko ang tunog ng tawag, ay parang nasa harapan ko lang, kaya napayuko ako. Sabi ko naman, "Oh, anong ginagawa mo dyan?" Naroon kasi siya sa loob ng bulsa ng suot kong polo. Sabi niya naman, "May nakita kasi akong malaking ahas kanina. Natatakot ako, baka lunukin tayo noon. Nakatingin na iyon sa atin kanina eh. Malaki pa naman iyon, malaki pa sa katawan mo." Sabi ko naman, "Oo, alam ko, nakita ko na yun kanina. Iyon ang tinatawag na bakunawa. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako sasaktan noon dahil nilalang iyon ang kalikasan at isa akong sugo ni inang kalikasan. Katulad mo rin iyon na isang elemental. Lumabas ka na dyan. Ikaw itong diwata, tapos takot ka sa mga nilalang ng kalikasan." Pagkatingin ko sa kapaligiran sa mundong iyon, ay ibang-iba sa mundo nila Mian. Kung kila Mian ay mga gubat at kabundukan, doon naman sa biringan ay mga isla na nakalutang sa tubig. Bawat isla ay may palasyo na kumikinang dahil gawa ang mga iyon sa purong ginto. Naroon din ang bantog na barkong ginto na madalas nakikita sa mundo ng mga tao na bigla na lang nawawala. 4 na katamtamang laki ng isla ang nakita ko roon. Marami din ang mga tao na nakasakay sa maliliit na bangka. Tama po kayo ng narinig, mga tao sila o mga mortal kagaya natin. Ang mga nilalang kasi doon ay parang tao lang ang itsura, pero ang tenga ay patulis. Sila ang mga orihinal na engkanto, kaya nga ang tawag sa kanila ay engkantador. Napakaganda ng syudad nila doon. Sabi naman ni Sinay, "Ngayon ko lang nasilayan ang lugar na ito, Pantas." Mula rin doon ay makikita ang mundo ng mga tao sa labas. Pero hindi basta-bastang makakalabas mula doon. Agad naman kaming napansin ng mga taga roon pero hindi kami ginagalaw. Dahil kilala na ako ng mga iyon, lalo na noong mga kawal. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong ng kwentong handog sa atin ni Sir Rico, na isang dakilang babaylan ng Santa Clara, Zamboanga. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Pero bago iyon, ay gusto ko lang ipaalam sa lahat na meron po tayong magandang kwentong series. Punong-puno ito ng aksyon at adventure. Iyon ay ang kwentong Birador ng Santa Barbara, kung saan ang bida doon ay si Rafael. Siya rin ang Rafael na nakakasama minsan ni Nalino at Tingting sa laban. Doon sa kwentong Aswang Killer. Tiyak matagal-tagal niyo yung papakinggan dahil hanggang part 239 ang dulo noon. Sana pasyalan nyo ang kwentong iyon at pakinggan na rin. Maraming salamat po ha. Heto na po ang ating shoutout para sa lahat ng members ng ating channels. Unahin na muna nating pasalamatan ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfi, Bernadette Arcalas, Connie Matias Narumi, Lynn Gentilizo at Alma A. Rosales. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina
Rose Halandumon, Senya Hicom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katsdorms, Burns A, Christine Olson, Mary Jane Pilahio, Rosalie Colas, Etang Reyes, Celsa Escartin, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, Marie Marjorie Bautista, Liay Estoque, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel na iyon. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating love story channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang ating mga lumang video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.